Ka-Express, isang malaking development ito para sa Philippine basketball. Matapos ang halos isang taon ng matinding rehabilitasyon, unti-unti nang bumabalik sa spotlight ang 7'3" Pinoy giant na si Kai Sotto. At ayon sa mga observers at basketball insiders, posibleng mas lumalakas pa ang kanyang tsansa na makapasok sa NBA sa susunod na season. Balikan natin ang timeline. Noong January 2025, habang naglaro para sa Japan B-League, sa kanyang mother team na Koshigaya Afas, nagkaroon ng malubhang injury si Kai matapos napunit ang kanyang ACL ng kanyang kaliwang tuhod. Isa ito sa pinakaseryosong injury na maaring maranasan ng isang basketball player dahil direktang naapektuhan nito ang stability ng tuhod, ang pagtakbo, pagtalon at lateral movement sa court. Para sa isang center na higit 7-footer ang taas, mas mahirap pa ang recovery dahil mas malaki ang pressure sa joints. Bago pa man mangyari ang injury na yon, nasa magandang momentum ang kanyang professional career. Sa kanyang paglalaro sa Japan B-League, nagsisimula na siyang magpakita ng consistent performance bilang isang rim protector at inside scorer. Ang kanyang kombinasyon ng height, skills at international experience ay unti-unting nakakaakit ng atensyon mula sa mga basketball scouts sa iba't ibang liga. Pero sa isang iglap, naputol ang momentum na yon matapos ang diagnosis ng ACL tear. Agad siyang sumailalim sa operasyon at nagsimula ang mahabang rehabilitation process. Ang ganitong injury ay kadalasang nangangailangan ng 9 to 12 months ng recovery bago tuluyang makabalik sa full basketball competition. Sa buong 2025, nakatuon ang lahat ng oras ni Kai sa rehabilitasyon at conditioning. Hindi siya agad bumalik sa court dahil mas pinili ng kanyang medical team na siguraduhin ang kompletong pagaling ng kanyang tuhod. At para sa isang atleta na may pangarap na makarating sa NBA, ang ganitong sitwasyon ay isang malaking mental challenge. Gayunpaman, sa halip na mawala ng momentum, ginamit ni Kai ang panahong yon upang palakasin ang kanyang katawan. Isa sa mga pangunahing bahagi ng kanyang rehabilitation program ay ang pagpapabuti ng kanyang overall strength at conditioning. Sa modern basketball, hindi sapat ang height upang makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng laro. Ang NBA ay puno ng mga elite athletes na may parehong tangkad pero mas malakas at mas mabilis. Kaya habang nagpapagaling ang kanyang tuhod, sinamantala ni Kai ang pagkakataon upang palakasin ang kanyang core, legs at upper body strength. Ayon sa mga observers na sumusubaybay sa kanyang training, malinaw na malaking pagbabago ang nagaganap sa kanyang physical development. Ang layunin ng kanyang kampo ay simple pero mahalaga. Kapag bumalik siya sa court, hindi lamang siya healthy, kundi mas physically prepared kaysa dati. Ang ganitong klaseng transformation ay mahalaga sa NBA scouting perspective. Ang isang 7'3" center na may improved strength, mobility at basketball IQ ay maaring maging valuable asset sa modern style ng laro. Sa kasalukuyang era ng basketball, ang mga big men ay kailangang makipagsabayan sa mabilis na pace ng laro habang nagbibigay ng rim protection at inside scoring. Isa pang factor na nagpapalakas sa kanyang NBA potential ay ang kanyang international experience. Hindi tulad ng ibang prospects na galing lamang sa amateur systems, si Kai ay naglaro na sa iba't ibang professional environments. Bago siya nagpunta sa Japan B-League, nagkaroon din siya ng stint sa NBL Australia kung saan nakaharap niya ang mga international players na may mataas na antas ng physicality. Ang ganitong exposure ay nagbibigay sa kanya ng malaking advantage sa pag-adjust sa iba't ibang playing styles. Bukod pa rito, ang kanyang karanasan bilang bahagi ng Gilas Pilipinas ay nagbigay rin sa kanya ng pagkakataon na makalaban ang mga world-class players sa international competitions. Ang mga ganitong laban ay mahalaga sa development ng isang young big man dahil dito nasusubok ang kanyang skills laban sa elite competition. At habang papalapit ang kanyang full return sa competitive basketball, patuloy na pinag-uusapan sa basketball circles ang isang posibleng susunod na hakbang para sa kanya. Isa sa mga opportunities ay ang maaring magbukas uli ng pinto para sa kanyang NBA dream ay ang NBA Summer League. Ang Summer League ay isa sa pinakamahalagang platform para sa mga players na gustong makakuha ng pagkakataon sa NBA. Dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga young prospect, undrafted players at international talents na ipakita ang kanilang kakayahan sa harap ng NBA scouts
at team executives. Para kay Kai, ang participation sa ganitong event ay maaaring magiging mahalagang audition upang ipakita na handa siyang bumalik sa high-level competition matapos ang kanyang injury. At kung tuloy-tuloy ang kanyang recovery at development, posible na muling mapansin ang kanyang pangalan sa radar ng mga NBA teams. Sa modern NBA, patuloy na hinahanap ng mga teams ang mga versatile big men na kayang magbigay ng rim protection, rebounding at scoring sa loob ng paint. Sa ganitong sistema, ang isang player na may height na 7'3" at may kakayahang mag-adjust sa iba't ibang roles ay maaaring maging valuable piece sa roster ng isang team. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang landas patungo sa NBA ay hindi kailanman naging madali. Maraming international players ang dumaan sa mahabang proseso bago tuluyang makapasok sa liga. At para kay Kai, ang pinakamahalagang hakbang sa ngayon ay ang patuloy na pagbabalik sa peak form matapos ang kanyang injury. Kapag may pakita niya na kaya pa rin niyang maglaro sa mataas na level at makipagsabayan sa elite competition, mas lalong lalakas ang kanyang tsansa na papansin ng mga NBA organizations. Well, sa kabuuan, ang kanyang comeback mula sa ACL injury ay hindi lamang kwento ng physical recovery, kundi pati ng medical resilience. Ang isang taon na rehabilitasyon ay isang mahirap na yugto sa career ng isang atleta, pero maaari rin itong maging pagkakataon upang mag-reset at maghanda para sa mas malaking comeback. Habang papalapit ang kanyang pagbabalik sa competitive basketball, at para sa Pilipinas, ang journey ni Kai ay higit pa sa personal na pangarap ng isang atleta. Ito ay simbolo ng pag-asa na balang araw ay makikita natin ang isang homegrown Pinoy player na tuluyang makapasok sa NBA. At kung mangyayari yon, ang panahon ng kanyang injury at recovery ang maging turning point na magdadala sa kanya sa pinakamalaking stage ng basketball sa mundo. Ang kasalukuyang sitwasyon ni Kai ay nagpapakita na ang kanyang NBA journey ay hindi pa tapos. Sa katunayan, maaring nasa mas mahalagang yugto pa lamang ito. Matapos ang halos isang taon ng rehabilitasyon mula sa ACL injury, ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang tungkol sa pagaling ng kanyang tuhod, kundi sa pagbuo ng mas malakas at mas handang version ng kanyang sarili bilang isang professional athlete. Para sa mga scouts sa NBA, mahalaga ang consistency, durability at physical readiness ng isang player. Kung mapapatunayan ni Kai na kaya niya maglaro sa parehong high level matapos ang kanyang injury, lalo na laban sa mga international talents, malaki ang posibilidad na muli siyang mapansin sa radar ng mga NBA teams. Ang kombinasyon ng kanyang 7'3" height, improved strength at international experience ay nananatiling rare profile sa modern basketball. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.